naalala ko nung bata pa ako, mga 26 years old. Yun yung first time ko na umalis sa poder ng magulang ko. Nagrenta ng apartment. Kasi ang problema nun ay ang layo ko sa tinitirahan ko, sa trabahong po pinapasukan ko. So nag-decide ako na mangupahan para at least, kasi pang umaga ako, tapos pang umaga ng 2 weeks, tapos 2 weeks pang gabi, parang 6 to 6 pag mag-overtime ka. So kaya nagrenta ako ng apartment sa Laguna yun. Kaya ito, pag-usapan natin yung benepisyo ng pag-alis mo sa poder ng magulang mo, o pag di ka natitira sa magulang mo. Pag-usapan natin yung benepisyo mo. Pero bago natin pag-usapan, naalala ko nung panahon na yon na lumipat ako. Yung unang gabi ko, umiiyak ako. Pati nung kinabukasan na pauwi papuntang bahay namin, parang uuwi ako, tas doon ako magagaling papasok kinabukasan kasi nga hindi ko kinaya. Medyo na yung parang na homesick ka. So yun, kaya sabi ko, parang medyo nagkaroon ako ng separation anxiety. Parang nalungkot ako, tapos namiss ko yung pamilya ko, yung magulang ko. So umuwi ako. Natuwa ako na nadagdagan kumbaga natuwa ako, nadagdagan yung confidence ko. Tsaka kinabukasan, maganda yung pakiramdam ko na papasok ako sa trabaho. So yun yung ginawa ko which is effective naman. Hanggang sa unti-unti nasanay na ako. Every weekend na ako umuwi nun. Tapos yun na, hanggang sa nasanay na ako at hindi na ako nalungkot. So ano yung unang benepisyo na masasabi ko sa pag-alis mo sa poder ng magulang mo, hindi ka natitira. Una, magiging independent ka. Ang ibig ko sabihin dahil mag-isa ka na lang, although may kasama ka sa apartment na tutuluyan mo kung gusto mong makatipid. Ang kagandahan doon, nagiging independent ka. So, na-experience mo yung mga bagay na hindi mo na-experience nung kasama mo yung magulang mo. Nagkakamali ka, natututo, tapos at the same time, natututunan mo yung may natututunan ka sa mga kasama mo sa bahay. Magkakaiba kayo ng ugali, at nakakapag-adjust ka, natatry mo. Kung mature ka na tao, madali kang mag-adjust sa kasama mo sa bahay. Makikita mo yung ugali nila, mga pangit at magagandang ugali. Yun yung napansin ko doon, yung naging independent ako. Natuto kong magluto, natuto kong makibagay sa mga kasama ko sa apartment. Ang sumunod, natuto kong magdesisyon sa mga bagay, mga importanteng bagay tulad ng sa buhay ko, na naging, kumbaga, dahil umiwalay na ako, nagkakaroon na ako ng visualization ng kung ano ba talaga yung at 26 years old, parang nasabi ko, ano ba talagang gusto kong mangyari ko sa buhay ko, anong gusto kong gawin. At sa hirap ng buhay sa Pilipinas, at nakikita ko yung mga kasama ko sa work, yung iba nababalitaan ko nag-a-abroad. At that time, bago pa lang ako nagtatrabaho, parang sa akin, sabi ko, parang mahirap. Siyempre, wala ka pang alam So yun yung nakatulong sa akin, kasi kung nasa bahay lang ako, pag uwi ko, ang kasalamuha ko, mga magulang ko, kapatid, so kami lang. Ngayon, limited lang yung yung natututunan mo. Ngayon, dahil iba't ibang tao na yung kasama mo, sila may kanya-kanyang goal sa buhay. Siyempre,
ang pipiliin mong makasama yung mga yung mga mabubuting tao. Pag-usapan natin yan sa susunod na vlog kung anong epekto ng mga kasama mo, yung mga nakapaligid sa'yo sa buhay mo. So dahil doon natuto ko, sabi ko ayokong maging mahirap kasi dinanas nga namin. Kung sumusubaybay kayo sa vlog ko, may vlog po ako dyan na ang title po ay Hindi Madali. Nilahad ko ng konti yung buhay ko sa Pilipinas. So yun, natuto ko. Yung iba nag-a-apply ng abroad. Although nung bago ako lumipat sa isang company, may kasama na rin ako doon na nag-a-apply abroad talaga. Masipag talaga siya. So yun po, nagkaroon ako ng ibang perception sa buhay po na maging creative o parang maging mabago yung buhay ko. Yun yung natutunan ko. Ang sunod pa po ay kumbaga nagiging tumatapang ka. Kasi kung hindi ako umiwalay, baka hindi nalagdagan yung confidence ko sa sarili ko. Kasi nangyayari doon, pinifigure out ko sa sarili ko kung paano yung mga bagay. Tulad nung una, hindi ko alam paano mag-apply ng abroad. Tapos narinig ko sa mga kasama ko, may agency. So ang ginawa ko, inalam ko kung saan may agency, natutunan ko sa mga kaibigan ko, kasama ko sa apartment. So sa Maynila, Santa Ana. So nagpunta ako doon. Pag galing pang gabi, punta ako sa agency. Dala-dala ko, hard copy pa ng resume. Nagpapasa ako sa agency. So ganun yung ginawa ko. Kumbaga dahil sa paghiwalay ko sa magulang ko at sa mga kapatid ko, natuto ako naging creative. Kasi ang problema, hindi natin alam sa edad natin na yun kung paano ba talaga ang buhay. Dapat ba kasama ang magulang? Dapat ba sama-sama kayo? Okay naman sama-sama kayo kung nakikita mong umuunlad ka sa buhay. Pero kung hindi, baka kailangan mo nang umalis sa poder. Baka kailangan mo, kung nasa probinsya, kailangan mo pumunta sa syudad, sa city, para at least umunlad yung buhay mo. Ang sunod, walang pipigil sa'yo. Kumbaga, sarili mong desisyon yun Ngayon, pag nasa poder ka ng magulang mo, dahil nakatira ka doon, maaring mag-alala ang magulang mo dahil di ka pa umuwi. Kung mayroon kang tinatahak o may pinaplano kang maganda sa buhay mo, ngayon kung nasa poder ka ng magulang mo, mag-aalala yan. Maka-late ka na umuwi, baka nag-aalala ng magulang mo. Ngayon, pag nakita niya, humiwalay ka na, at nakita nila na independent ka naman, maasa ka. Tulad sa nangyari sa akin, hindi na nag-alala yung magulang ko nung after ilang buwan. Kumbaga nagtiwala sila sa akin na hindi ako mapapahamak. Kumbaga kaya kong dalhin yung sarili ko. So kaya naging kampante sila sa akin. Kaya malaking bagay po yung umalis tayo sa poder ng magulang natin. At least nadadagdagan yung tapang at walang pipigil sa'yo sa plano mo sa buhay mo. Kasi pag magkakasama kayo, syempre may share mo yung plano mo. Minsan, parang may kanya-kanya silang opinion Kaya lang ikaw, iba yung natutunan mo sa labas Pag kayo na magkakasama, maaring hindi angkop yung bibigay nila sa yung opinion. Ngayon, baka hindi mo na ituloy yung plano mo na umunlad yung buhay mo. Siguro ito panghuli. Natututo ka na pahalagahan yung kinikita mo. Kasi nagbabayad ka ng ng renta. Babayad ka ng grocery, nagbabayad ka ng bills, kuryente sa tinitirahan mo na na apartment. So natututo kang mag-budget. Ngayon pag nasa poder ka ng magulang mo, usually nagbabayad ay ang magulang mo pa rin. Ngayon kung nahihiya ka, magbibigay ka. Pero karamihan, maybe, I don't know po, karamihan. Kasi ako, meron pa rin akong kapatid na nasa poder ng magulang ko. Minsan, kinakalimutan na magbigay ng share niya.
sa magulang ko na nahihirapan sa buwan-buwan na gasto. Siyempre, retired na rin yung magulang ko, no? Tapos konti lang yung nakukuha niya. Tapos kung hindi pa mabibigyan ng di ba mahirap. So yun po, pag nakahiwalay ka, natututo ka na mag-budget. Natututo ka na pahalagahan yung kinita mo. Ngayon kung buhay binata ka, nasa poder ka ng magulang mo, hindi mo makikita yung importansya ng kinita mo kasi wala kang inintinding renta, wala kang inintinding grocery, wala kang inintinding bills na babayaran mo sa susunod na buwan.